Ayan, so what's up guys? Ngayon magluto tayo ng adobong kangkong. Pero i-level up natin sa sarap. Ayan. So ngayon dito magigisa lang tayo ng sibuyas at bawang. Ayan, so gisa-gisahin lang natin to hanggang mag-brown yung ating bawang. Ayan, gaya na nakikita ninyo. Pagkatapos niyan, isunod na natin yung ating giniling. Yan, so continue lang natin na gisahin hanggang sa mawala yung medyo pinkish na color sa meat. Yan, tapos lagyan natin ng maraming paminta. Yan, continue to mix well. So ito, tinry ko lang to na kasi nakakasawa yung iba yung normally sa kangkong adobo lang, walang sahog. So ngayon, itry natin na lagyan ito kung masarap ba. Pag masarap, 'di ba? I will recommend this sa inyo. Ayan, so kapag ganyan na, okay na 'yan. Pwede na tayong maglagay ng mga pampalasa. Ayan, naglagay tayo ng soy sauce. So mga 2 to 3 tablespoon ito yung soy sauce na nilagay natin. Yun, tapos halu-haluin lang natin hanggang sa kumapit yung lasa ng soy sauce sa ating mga meat. Sarap. Ayan, tapos uunahin nating ilagay yung mga stem ng kangkong kasi medyo matigas ng konti yung part na yon. So yun yung unahin natin. Yan. Tapos papakuluan lang po natin ito ng isang beses. Tapos hindi ko naalala, wala na palang oyster sauce. Ang ginawa ko, sinaid ko na lang yung natitira, nilagyan ko ng tubig. Yeah. So, diskarte lang. Tapos, pakuluan lang natin to. Yan. So, pagka kumulo na, haluin nyo lang ng kaunti bago nyo ilagay yung mga dahon ng kangkong. Ganun lang, di ba? Mabilis lang to ba? Pakadaling lutuin. Yan. Tapos, yung natitirang tubig, so halos nasa 1/2 cup ng water yung nilagay natin. Tapos, naglagay tayo ng 1 teaspoon ng magic sarap at more paminta pa. Ayan, tapos takpan lang natin ito hanggang sa kumulo. Yan, halu-haluin natin ng mabuti para hindi dumikit sa isang dahon lang yung ating mga rekado, lalo na yung paminta. Maanghang yan. Yung pagkasarap na, diba? Ayun, nag-level up ang ating adobong kangkong. Ayos. Yan. So, siyempre, tikman natin kung okay na ba yung lasa. Kung okay na, takpan lang natin. Isang kulo pa, okay na yan. Yan. So, mas masarap yan. May sabaw ng konti kaysa dun sa kati. So, pero kung gusto mo talaga yung walang sabaw, pwede mo pang pagtagalin pa ng konti. Okay lang po yun. Depende po sa inyo yan. Ayan. So, ganyan lang, diba? So, napakadaling lutuin at masasabi kong masarap ito. Kaya, subukan nyo na nalutuin to and siya kung magugustuhan nyo din to. And siya nga pala, huwag nyo kalimutang mag-like, mag-share, mag-follow, and subscribe sa aking Facebook and YouTube channel kung nagustuhan nyo ang recipe na to. Salamat and God bless you all. Bye-bye!